Newsbreak. Puno ng inspirasyon ang naging mensahe ni Attorney Fatima Lip D. Panontongan, Undersecretary at Chief of Staff ng Department of Education, na nagsilbing panauhing pandangal sa pagbubukas ng 2026 Cordillera Administrative Region Athletic Association o CARAAMIT noong February 22, 2026. Sa harap ng libo-libong atleta, mga opisyal, coaches at mga magulang, inihayag ni Yusek Panontongan na ang pagiging kampiyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng medalya kundi sa tatlong mahalagang katangian: disiplina, tapang at puso. And today I want to talk about something bigger than medals. If I were to summarize what it takes to be a champion in 3 words, they would be: number 1, disiplina; number 2, tapang; and number 3, puso. Let me hear you say it. Repeat after me. Disiplina. Tapang. Puso. Champions are not made on game day. They are made in the early mornings, in the extra laps, on the days when they are already exhausted, but you still choose to get up and keep going. The medal is only the visible part. What we do not see are the sacrifices. Ibinahagi rin niya ang kanyang personal na karanasan bilang isang anak ng Cordillera na nagsumikap upang maabot ang kanyang mga pangarap. Noong 2022, pumasok siya sa Philippine Air Force kung saan naging hamon sa kanya ang eliminasyon ng kanyang kakayahan sa pisikal na aspeto. Gayunpaman, nanaig ang kanyang determinasyon at tiwala sa sariling kakayahan, dahilan upang makamit pa rin niya ang Leadership Award at Academic Excellence Award. Para sa kanya, mahalagang kilalanin ng bawat atleta ang kanilang kahinaan at kalakasan. A true champion knows where he or she is weak. Ang mahalaga, kilala mo ang iyong sarili. Alam mo ang iyong kahinaan, pero mas alam mo kung saan ka malakas. Cordilleras, we are warriors. And the strongest warriors are not those who never fall. They are the ones who rise again. Nung matumba ka, agbangon ka. Nung maabak ka, agadal ka. Nung agkamali ka, agsubli ka at napigpigsa. That is tapang. But champions are not built by talent alone. They are built by systems that believe in them. Binigyang diin din ng Undersecretary ang patuloy na suporta ng DepEd sa pagpapaunlad ng sports sa bansa. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 24,000 sports clubs na sa buong Pilipinas. Pinalalakas din anya ang varsity pathways at nakikipagtulungan ang ahensya sa Philippine Sports Commission para sa grassroots development nito. Patuloy rin ang suporta sa National Academy of Sports upang higit pang malinang ang talento ng kabataan. Para naman sa CARAA 2026, naglaan ang pamahalaan ng 5.3 million pesos na pondo mula sa Central Office at lokal na pamahalaan para sa matagumpay na pagsasagawa ng palaro. Ayon kay Panontongan, hindi lamang pumapalakpak ang pamahalaan sa tagumpay ng mga atleta dahil namumuhunan rin para dito. Nagpasalamat din siya sa 7,200 delegado ng rehiyon, gayon din sa mga guro, coaches, magulang at lokal na leader na patuloy na sumusuporta sa pangarap ng mga kabataan. Anya, sa likod ng bawat gintong medalya ay isang gurong hindi sumuko at isang coach na patuloy na naniniwala. Ipinagmalaki rin niya ang naging tagumpay ng Cordillera sa nakaraang palarong pambansa sa Ilocos kung saan nag-uwi ang rehiyon ng 17 gintong medalya sa taekwondo, archery, martial arts at wrestling. Ngunit higit pa sa palakasan, kinilala rin niya ang husay ng Cordillera sa akademiko kung saan patuloy itong nangunguna sa iba't ibang pambansa at pandaigdigang assessment. Hinamon niya ang mga atleta na pagbutihin hindi lamang ang kanilang laro, kundi pati ang kanilang pag-aaral upang sa hinaharap ay magkaroon ng rehiyon ng mas maraming doktor, abogado, inhinyero,
sundalo, pulis at guro. Sa kanyang emosyonal na pagtatapos, ibinahagi niya na 40 taon na ang nakalipas ay isa lamang siyang kindergarten student sa Tabuk City. At ngayon ay nakatayo bilang panauhing pandangal. Patunay anya, ito na ang Cordillera ay tunay na humuhubog sa mga lider at kampyon. The regional palaro will end, but your character will stay. When you watch in Agusan del Sur for the 2026 Palarong Pambansa in April, you are not just representing CAR. You are representing every young Cordilleran who dreams big. Sa huli, sabay-sabay na pinatayo ang lahat ng atleta at itinaas ang kanilang mga kamay bilang simbolo ng pagkakaisa. Isang makasaysayang sandali na sumasalamin sa iisang tibok ng puso ng bawat Cordilleran para sa tagumpay. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po, si Reddy Redotal. Tabuk City! Tabuk City! News Break!